Hi there! At saya-saya dito. Nandito tayo sa Glasgow, Scotland. Barrio Fiesta. Dami-dami. Libo-libo ang tao. Pero we have two nurses sa katabi ko. Anong name mo? Geraldine Do. Ikaw? Imelda Ju. Ikaw ngayon, nasubukan mo na ang MXT before. Opo, matagal na. Capsule, yung coffee. Pareho. Nagdadala ka here, ha? Opo. But you want to introduce it kay Ma'am Imelda. Opo. Ma'am Imelda is a nurse. Ngayon, nagwo-work siya pero retired na. Pero here, Nursing home. nursing home. So, yung mga may edad na ang tinaalagaan mo. And we don't want na siyempre magkaroon ng Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Sa bawat panahon ng ating buhay, may makikilala tayong kahit papano ay magbibigay ng kulay sa ating mundo. Yung mundo mo noon na masaya naman, hindi mo alam, may mas isasaya pa pala. Pero paano kung bawal? Paano mo isusuko ang kaligayahan na ito na maaaring hindi mo na maramdaman pa sa ibang panahon ng buhay mo? Lindsay, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bong. 41 years old, pamilyado na. Ang trabaho ko po, DJ Lindsay, ay palaging nasa labas. Kung saan-saan po ako pinapadala ng aming kumpanya. Kaya naman kung sino-sino rin po ang nakikilala ko. Doon ko po nasilayan ang kagandahan ni Marian, 24 years old. DJ Lindsay, sa aming pagkakakilala, hindi ko nasabi sa kanya ang totoong estado ng buhay ko. Hindi ko nabanggit sa kanya kahit kailan na ako po ay kasal na. Ang alam po ni Marian ay may mga naging ex ako noon. Kaya inakala po naming dalawa na okay lamang ang lahat. Inakala ko na tulad ng ibang nakilala ko, ay meron na pong karanasan si Marian pagdating sa pakikipagrelasyon. Hindi ko pala siya lubos nakilala pa, DJ Lindsay. Kasi isang gabi, sa gitna ng aming paglalim ng samahan, ay may nangyari po sa aming dalawa. Doon po ako nagulat. Dahil sa kabila ng kanyang edad at ng mga naging ex-boyfriends niya, nalaman ko na birhen pa pala si Marian. Siya yung tipo ng babae na iningatan ng kanyang sarili para sa totoong tao na darating sa buhay niya. Yung taong aakalain niyang makakasama niya habang buhay. Doon po ako nakaramdam ng matinding awa at pagsisisi. Biruin mo, sa 3 naging girlfriend ko sa buong buhay ko, kasama na po yung asawa ko. Lahat sila ay may nauna na bago ako. Pero kay Marian, ako ang una. Ibinigay niya sa akin ang kanyang pagkababae. Isang bagay na hindi ko inaasahan sa edad kong 41. Dahil sa sakripisyong yon,
lalo akong napamahal sa kanya. Pakiramdam ko, may isang bahagi ng pagkatao niya na sa akin lamang talaga. Pero kasabay nito ang matinding kurot sa puso ko. Paano ko sasabihin sa kanya na ang lalaking binigyan niya ng kanyang kayamanan ay may pamilya na, may asawa ng inuuwian? Lalong bumibigat ang loob ko sa tuwing tinititigan ko si Marian. Napakalinis ng pag-ibig niya sa akin, DJ Lindsay. Habang ako naman ay nabubuhay sa isang kasinungalingan. Nako, konsensya po ako. Napakabait niya sa akin. At napakarami niyang pangarap para sa aming dalawa. DJ Lindsay, gusto ko siyang panagutan. Gusto ko siyang mahalin ng buong puso ko. Pero nakatali ako sa isang sinumpaan naming papel at sa harap ng altar. Ano po ba ang dapat kong gawin? Paano ko itatama ang isang mali na naging napakasarap at napakahalaga sa akin? Napamahal na po ako ng husto kay Marian dahil sa tiwalang ibinigay niya. Pero alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin ang katotohanan. Alam kong masasaktan ko siya. Pero ayoko rin na mawala siya sa akin. Sana noon ko pa siya nakilala. Sana hindi ko na pinatulan yung asawa ko na single mom na walang alam kung hindi magduda ng magduda sa akin. Ano pong gagawin ko sa buhay ko, DJ Lindsay? Tulungan niyo po ako.